Nasamid si McCoy at muntik nang makapagsalita ng Tagalog nang dumulog sa mesa si Diyosa. Mistula itong suman na tinubuan ng buhok. Hapit na hapit sa katawan nito ang damit na suot. Medyas yata iyon na pilit ginawang bestida. Nakasuot ito ng high heels na may medyas na kulay orange. Naka-makeup ito. Kulay orange din ang lipstick at eyeshadow. Pero ang mga pisngi nito ay mahihiya ang makopa sa sobrang pula. Umupo si Diyosa sa tabi niya. "Me, pretty, honey." Hindi niya malunok ang tilapia. "Ay yes, sweetheart. Very pretty." "Wow, 8. Ang ganda-ganda mo," hirit ni Nen. "Salamat, Nen." Umarte si Diyosa na parang kondesa. "Ikuha mo ako ng plates, please." "Ilan po, ate?" "Ilan ba ako?" "Boba. Sabi mo kasi plates," pabulong na sabi ni Nen. Dinuro ito ni Diyosa. "Isay, narinig yun." "Tama naman ako. Ang Tagalog ng plates ay plato." "Mga plato, may FE," katwiran ni Nen, ayaw magpatalo. "Para, nef lang." "Bakit ang nurse, may if din naman yon pero isang tao lang siya." Tinutok ni McCoy ang kanyang noo. "Stop quarrel, honey." Pati siya ay naubusan ng supply ng English. "Nin, get the plate," he said. "Yes, sir. Your Highness." Yumuko pa si Nen sa kanya. "No," sabi ni Diyosa kay Nen. "No more tuwad. No more boobs like this." Lumiyad si Diyosa. Bumungis-ngis ang buong pamilya nito. "Mababaliw ako," wika ni McCoy sa sarili. Bumusina na si McCoy kaya natatarantang dinampot ni Diyosa ang bag niya. "Saan ang lakad nyo?" usisa ni Celeste. "Sa abogado raw." "Mamaya ko na ipapaliwanag kung bakit." Tumakbo na si Diyosa sa garahe. Nakabukas na ang pinto ng sasakyan niya, kaya sumakay agad siya roon. Bilis, mahina pero nanggigigil na sabi ni McCoy. "Sorry." Si Celeste kasi, mukhang masama ang loob na gagamitin natin ang sasakyan ko. "Bakit? Gagamitin ba niya?" "Tiyak na maglalakwatsa lang naman siya. Gusto kong maabutan si Rudy sa kondo niya." Naikwento na ni McCoy kung sino si Rudy. Nakausap na raw nito sa telepono ang lalaki kaya nalamang tiyahin pala ni Rudy ang alahera na si Myrna D. Off ni McCoy kaya pupuntahan nito si Rudy para kausapin ng masinsinan. Ayaw siyang isama ni McCoy pero nagpumilit siya. Gusto rin kasi niyang makausap ang binata ng masinsinan. "Hindi kaya nakakahalata na si Celeste?" tanong ni Diyosa. "Ako, mahahalata." "Malabyon." Paglabas nila ng gate ay bumaba si McCoy ng sasakyan at isinara ang gate. Ilang sandali lang ay nasa likod na uli ito ng manibela. "Tinatanong kasi niya ako kagabi kung saan ka pumupunta kapag umaalis ka." Parang ayaw na niyang maniwala na pumupunta ka sa embassy. "Embassy," pagtatama ni McCoy. "Nga, doon." "Bakit daw araw-araw kang pumupunta roon?" "Ano nang sinabi mo?" "Hindi ko alam." "Iyon ang sabi mo, di ba? Kung may magtatanong sa akin tungkol sa embassy, sabihin kong wala akong alam. Sa susunod na tanungin ka uli niya, sabihin mong sa akin siya magtanong." Takot lang noon na maubusan ng English. Kung magkakalayo uli sila ni McCoy, mas mabuti pang mamatay na lang siya. Iyon din ang dahilan kaya hindi niya masabi na galing sa binata ang nanalong tiket. Kung noong una ay takot siyang bawiin ito ang pera o kaya ay magalit ito at lumayo sa kanya, ngayon, pagkatapos nitong ikwento ang nangyari sa ama nito ay mas takot na siya sa maaaring gawin ng binata kapag nalaman nitong pag-aari nito ang tiket. May karapatan si McCoy sa napanalunan niya. Maaari nitong gamitin ang pera para hanapin at gantihan ang taong pumaslang sa tatay nito. Paano na siya kapag nadisgrasya ang binata? "Ano?" "Kasi, tinatanong din ako ni nanay kung kailan tayo magpapakasal. Parang nagmamadali na sila." Sinulyapan siya ni McCoy. "Umpisa pa lang, sinabi ko na siyang malaking problem yan. Ang sabi mo, bahala na muna. Basta magpanggap muna akong Henry para hindi nila questionin ang pera mo. Takot kakas ka mong lusubin ng mga kamag-anak na hindi mo kilala. Nang makaharap ko ang pamilya mo, naintindihan ko ang takot mo. Di magpakasal na tayo." Napamaang ito sa kanya. "Totoong kasal?" Walang gatol na sagot niya. Umangal ito.
Huwag ganyan, Diyosa. Hindi niya inaasahan ang sinabi nito. Matalik silang magkaibigan. Marami siyang pera. Bakit ayaw pa rin ni McCoy sa kanya? Bakit? Alam mo ba ang ibig sabihin on? Habang buhay tayong magsasama. Ano ang masama roon? Basta. Sa kanyang kasal-kasal. Ako na ang bahalang magpalusot kina Celeste. Natigagal si Diyosa. Nayanig yata pati ang bukong-bukong niya. Ayaw nitong magpakasal sa kanya. Ang ibig sabihin, hindi siya nito gusto. May iba itong gusto. Sinen kaya iyon? Hindi ka ba nagagandahan sa akin, McCoy? Tumawa ito. Maganda ang kalooban mo. Iyon ang nagbibigay ng ningning sa iyo. Kung maningning ako, ba't ayaw mong magpakasal tayo? Wala piyon sa isip ko. Bakit mawawala pinag-uusapan nga natin? Dapat naiisip mo yon. Marami akong iniisip at gustong gawin. Huwag na muna nating problemahin yan, please. Hindi nga siya gusto ng walang hiya. Kailangang mawala sa landas niya si Nen. Tinawagan ni McCoy si Rudy pagdating niya sa condominium building nito. Bababa na raw ito at magkita na lang sila sa cake house sa ground floor. Niyaya niya roon si Diyosa at agad itong namangha sa chocolate fountain na nasa isang panig ng cake house. Ano nang gagawin doon? Sasahurin sa baso, tanong ni Diyosa. Hindi. Nakikita mo ang mga prutas at biskwit sa paligid. Tutusukin mo ng stick tapos paliliguan mo ng chocolate. Masarap yan. Laging may ganyan doon sa hotel. Order muna tayo tapos subukan mo mamaya. Tumango ito. Pumwesto sila sa mesa di kalayuan sa entrada para makita agad niya si Rudy. Order si Diyosa ng chocolate cake, ice cream, at milkshake. Nang tanungin ito ng waitress kung gusto nitong subukan ang chocolate fountain, habang hinihintay ang order nila ay tumango ang dalaga. Iniwan siya sa mesa at nilusob nito ang fountain. Namataan na niyang papasok si Rudy kaya hinayaan na lang muna niya si Diyosa. Huminto si Rudy sa tapat ng mesa niya. Tumayo siya at mahigpit silang nagkamay. Kumusta, Per? Mabuti, sagot ni McCoy. Pasensya ka na, ha? May mga gusto lang akong malaman tungkol sa nangyari dati sa tindahan ng alahas ng tita mo. Umupo si Rudy sa kaibayo niyang silya. Gusto ko lang malaman, pare, bakit ka interesado? Alam niyang bago niya makuha rito ang mga kailangan niyang impormasyon ay may mga bagay siyang dapat isiwala. Ilang araw niya iyong pinag-isipan. Sa huli, nangibabaw ang hangarin niyang matukoy kung sino ang pumaslang sa kanyang ama. Tatay ko ang sinasabi ng tita mo na customer niya noong oras na pinagtangkaan siyang nakawan ng dalawang lalaki, pagtatapat ni McCoy. Hindi customer ang tatay ko, nagpapanggap lang siya. Balak din niyang nakawan ang tita mo. Matagal na hindi nagsalita si Rudy. Pagkatapos ay bigla itong umiling at tumawa. Didn't know the guy was your father. Like father, like son pala talaga, ano? Hindi siya nagkomento. Your father ended up saving Sylvie aunt's life. Isinilbi ng waitress ang kape niya at mga order ni Diyosa. Siya lahat yan, tanong ni Rudy. Hindi. Sa kasama ko. Hayon siya. Itinuro ni McCoy si Diyosa. Puno na ang hawak nitong platito ng iba't ibang prutas at biskwit na pinaliguan ng tsokolate. Parang walang maisip na sabihin si Rudy tungkol kay Diyosa. Binalingan uli niya ang lalaki. Ano raw ba talaga ang nangyari, pare? Hindi niya kailanman tatanggapin na kasamahan ng tatay niya ang mga magnanakaw. Nalumakad ang tatay ng araw na iyon na may ibang mga kasama. Na sa huling pagkakataon ay bigla nitong naisipang mag-iba ng modus operandi. May mali sa senaryo ng mga pulis. Unang dinig pa lamang niya sa salaysay ng mga ito ay batid na niyang hindi ganoon ang tunay na nangyari. Pagkatapos na nangyaring hold-up-an ay sobrang shocked si tita. Na-ospital siya at hindi makausap ng ilang linggo. Yes, at the time na okay na siya, sarado na ang kaso. Hindi na interesado ang mga pulis sa sasabihin niya. Nasa States na siya ngayon. Ayaw siyang pauwiin ni na papa at ng ibang kapatid nila dahil hindi naman nahulyong dalawang robbers. Natatakot kami na baka balikan nila si tita. Pumasok sila sa tindahan in broad daylight. Wala man lang silang suot na bonnet. They intended to kill her, Per. Tumango si McCoy.
Naiintindihan niya iyon. When called her up after your call, ikinuwento niya sa akin ang nangyari. This customer, na ayon siya, tatay mo, tried to fight off the robbers and I know you won't like it, McCoy. But Jim, my aunt is certain that your father knew those guys. Sigurado ka, pare. Tumango si Rudy. Bago raw kasi talagang nag-snap out of it si tita, nasabi pa niya sa mga pulis na kakilalan ang customer yung dalawang magnanakaw. Kung ganoon ay may totoo rin pala sa salaysay ng mga pulis sa kanya. Ang sinasabi ba ng tita mo ay kasabwat ang tatay ko sa tangkang pagnanakaw? Bago pa makasagot si Rudy ay may pumasok na isang babae at 3 matabang bata sa cake house. Binati si Rudy ng babae na ginantihan ni Rudy ng ngiti at tango. Mga neighbor ko sa itaas. Ang kukulit ng 3 yan, pabulong na sabi ni Rudy, saka inginuso ang 3 bata na mas malaki pa kaysa sa nanay ng mga ito. Lumapit ang mga ito sa kinaroroonan ni Diyosa. Bumuntong hininga si Rudy. Anyway, I really don't know, Per. Ang sinasabi ko lang sa iyo ay yung sinabi ng tita ko. May basehan ba ang tita mo para masabi niyang kakilala ng tatay ko yung mga magnanakaw? Sinigawan at minura daw ng tatay mo yung isa. Something like, tangna mo, Felix. Hindi ito ang usapan. Parang huminto sa pagtibok ang puso ni McCoy. Sigurado siya, iyon ang narinig niyang pangalan? I think so, alam ko ang iniisip mo, McCoy. Iyan din ang unang pumasok sa isip ko. Coincidence lang ba o iisa lang ang Felix na iyon at iyong kasama mo no nang kidnapin mo ako? Hindi ako naniniwala sa coincidence na ganyan. Bumuntong hininga si Rudy. Maski paano, pare, may koneksyon ang pamilya ko. Hayaan mong batas na lang ang maningil sa kanya. Hindi siya nagsalita. Ayon sa mga pulis ay malaya pa rin si Felix. Tumakbo ito kasunod ni Rudy habang nakikipagbarilan si Samboy at iyong nabaril niya sa hita. Gusto kong isipin na nagkakamali ako ng akala, pare, sabi ni Rudy. Pero kung hindi, isipin mo rin sana ang sasabihin ko. Hindi gugustuhin ng tatay mo na mapahamak ka. Salamat, pere. Ano man ang mangyari, hindi ko ito makakalimutan. Anak din ako. To a certain point, naiintindihan kita. Pero sana, isipin mo rin na may kinabukasan ka pa. Pwede ka pang maging maligaya at mabuhay ng tahimik. Napayuko si McCoy. Paano ba niya sasabihin kay Rudy na ng mga sandaling iyon ay walang puwang sa isip niya ang kinabukasan, kaligayahan at katahimikan na sinabi nito? Si Felix ang pumatay sa kanyang tatay kaya sisingilin niya ito. Ilang sandali pa silang nag-usap ni Rudy bago sabay na tumayo. Ingat ka, pare, sabi nito nang magpaalam. Pinisil pa ang balikat niya. Tumango siya. Salamat. Inginuso ni Rudy si Diyosa. Mukhang napapatrobol niyong kasama mo doon sa 3 batang kapitbahay ko. Tinapik uli siya ni Rudy sa balikat bago ito lumabas ng cake house. Nilingon ni McCoy si Diyosa. Ipinapagpag na ng marahil ay pinakabunso sa 3 matabang bata ang strawberry yata na puno ng tsokolate kay Diyosa. Nagtalsikan si Diyosa ng tsokolate sa mukha at damit. Tinawag niya ang dalaga pero parang wala itong narinig. Pumantay ito sa matabang bata at winisikan din iyon ng tsokolate sa mukha. Lumapit na siya at baka kung saan pa iyon mauwi. May kausap sa cellphone ang nanay ng 3 bata, ay mukhang hindi pa nito alam ang nangyayari. Pero kapag nagsumbong dito ang isa sa 3 bata, baka mapaaway si Diyosa. Tama na, hindi na niya natapos ang sasabihin dahil hinawakan na ng panganay siguro sa 3 ang likod ng ulo ni Diyosa, sabay tulak sa dalaga sa chocolate fountain. Napangudmod doon si Diyosa. Napasigaw ang mga crew. Diyosa, sigaw rin niya. Sisinghap-singhap si Diyosa nang magtaas ng mukha. Mistula itong nakasuot ng maskara ng brown. McCoy. Umiyak ito. Natigilan si McCoy. May nag-flashback sa isip niya sa nakitang hitsura nito. Mabilis na mabilis iyon at bigla ring nawala kaya hindi niya napiho kung ano. Dinaluhan ito ng 2 waitress. Kinastigo ng nanay ang 3 bata. Pero pilit pa rin niyang hinahagilap sa isip ang dumaang alaala. Sa ladies room po tayo, ma'am, anang isang waitress. Sumama si Diyosa sa waitress. Ilang minuto ang lumipas bago lumabas ang mga ito. Paglabas ni Diyosa ay burado na pati makeup nito. Mabuti naman, sa loob-loob niya.
Mas gusto niyang wala itong makeup. Kapag kasi naka-makeup ang dalaga, parang wala nang susunod na araw para dito. Mangiyak-ngiyak na lumapit si Diyosa sa kanya. Nakakainis. Pumapatol ka kasi sa bata, paninisi niya. Dinabugan siya nito. Ikaw ang nakakainis. Tumuwanga ka lang, hindi mo ako tinulungan. Sorry, nabigla kasi ako. Hindi na ako nakasunod sa CV. Pasensya na. Pero hindi mawala sa isip niya kung bakit pamilyar sa kanya ang mukha nito ng masubsob sa tsokolate. Palingalinga si Diyosa habang patihad na naglalakad sa hallway. Malakas ang volume ng TV sa loob ng kwarto ng inay at tiyuhin niya, kaya natitiyak niyang hindi siya maririnig ng mga ito. Patsyad na tumakbo siya at huminto sa tapat ng silid ni Celeste. Tinawagan ito ng mga katropa nito at tiyak niyang madaling araw na uwi ang kapatid. Gamit ang duplicate key, binuksan ni Diyosa ang pinto ng kwarto ni Celeste at pasimpleng pumasok siya roon. Nilagpasan niya ang mga kalat at agad na lumapit sa kabinet para humanap ng pwedeng kipitikin doon. May nakita siyang relo. Bago pa iyon dahil kasama siya noong bilhin nito iyon. Ang credit card niya ang ginamit niyang pambayad sa relo. Ibinulsa ni Diyosa ang relo at patsyad uli na lumapit sa pinto. Sumilip sa labas niyon. Tahimik pa rin ang paligid. Lumabas siya at maingat na isinara ang pinto. Patihad na nagtatakbo siya pababa ng hagdan. Nakasalubong niya si Uncle Bogart. May hawak ito na beer in can. Hi, Uncle. Nakalitaw ang lahat ng ngipin niya sa pagkakangiti rito. Nasaan si Henry? Tanong nito. Hindi ko po alam. Nasa labas siguro, nagpapahangin. Nang lampasan siya ni stepfather ay nagtungo siya sa silid ni Nen. Katabi ng kusina ang kwarto ni Nen. Kasinlaki lang iyon ang banyo niya sa silid. Huminga siya ng malalim bago kumatok sa pinto. Pinagbuksan siya nito. Bakit? Halatang hindi ito natuwang makita siya. Makalat sa kwarto ko, linisin mo muna, utos niya. Nagkalat siya sa kwarto niya bago siya lumabas doon. Ginawa niya iyon para siguradong matagalan si Nen sa paglilinis. Kalilinis ko lang noon bago ka umakyat, angal nito. Makalat na uli eh. Bakit nagrereklamo ka? Gusto mong mawalan ng trabaho? Palitan mo ng cover yung kama ko. Gusto ko, yung pusya. Kapapalit ko lang noon kahapon, Aksaya sa sabon kung lalabhan ko na naman. Ano nga ang pakialam mo, iyon ang gusto ko. May kakilala akong mayaman na naghirap dahil sa pag-aaksaya ng sabon. Iningusan siya ni Nene at padabog na nilagpasan sa pinto. Pangit, pahabol na sabi ni Diyosa. Manalamin ka kaya, malakas na sabi nito. Talaga. Nang masiguro niyang nasa itaas na si Nen, ay pumasok siya sa silid nito. Hinilan niya ang maleta nito sa ilalim ng kama at isiniksik sa mga damit nito ang relo ni Celeste. Kahit ang kapatid niya ang nagdala kay Nen sa bahay niya, kapag nakita nito sa gamit ni Nen ang relo, tiyak na ito mismo ang magpapatalsik kay Nen. Ang wais ko talaga. Bumaling si Diyosa sa pinto. Napadda siya sa bilog na salaming nakapatong sa maliit na mesa malapit sa pinto. Hindi kumukurap at nakaawang ang mga labi niya habang nakatingin sa refleksyon niya. Napakakapal ng nakalugay niyang buhok at parang nakataas ang mga butas ng kanyang ilong. Pagkurap niya ay napatingin siya sa nakakwadrong larawan ni Nen na katabi ng salamin. Makintab ang buhok ng dalaga. Nakangiti ito at hindi nakataas ang mga butas ng ilong. May nakaipit na bulaklak sa kanang tainga ng dalaga. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa salamin at sa larawan ni Nen. Buwisit! Padabog na lumabas siya ng pinto. Umakyat siya sa kanyang kwarto. Winawalis pa lamang ni Nene ang mga ikinalat niyang nilamukos na toilet paper. Parang sinadya mo namang magkalat para pahirapan ako, nagrereklamong sabi nito. Ang dami mong satsat. Lumayas ka na. Supi. Matutulog ko. Hindi ko pa napapalitan ng pusya ang bedsheet, nakakalokong sabi nito. Ayoko na ng pusya. Alis na sabi. Dalhin mo ang walis. Itinulak na niya ito palabas ng pinto at pabalabag na isinara iyon. Bakit sa salamin ni Nene ay hindi siya gaanong maganda? Siguro ay dahil wala siyang makeup. Umupo siya sa harap ng tokador at nagsimulang mag-makeup para pagpasok ni McCoy ay magandang-maganda siya. Sa silid niya natutulog ang binata pero may sarili itong tulugan.
Itinatago nila iyon sa kabinet niya na laging nakakandado. Kung magandang-maganda siya pagpasok ni McCoy, baka maisipan nitong tumabi sa kanya sa kama at yakapin siya, kagaya sa napanood niyang pelikula ni na John Lloyd Cruz at Bea Alonzo. Yayakapin siya ni McCoy. Magkakatitigan sila hanggang sa unti-unting lalapat ang mga labi nito sa mga labi niya. Mabibigla siya kaya itutulak niya ang binata. Pero magpupumilit itong halikan siya. Hindi na niya mapipigilan ang sarili kaya iyakap na rin siya rito at sasambitin niya ang pangalan nito. Napapikit siya sa pangangarap. Oh, McCoy. Oh, Diyosa. Kay tagal kong inasam ang sandaling ito. Mahal na mahal kita. Hinalikan siya ni McCoy at niyakap ng mahigpit. Nagkukubli si McCoy sa grill sa tabi ng palm tree sa sulok ng bakod. Kanina pa sana niya nakausap si Tootsie, pero inabala siya ni Bogart at inalok ng beer. Mabuti na lang at hindi pa niya naidadial ang cellphone number ni Tootsie. Kung nagkataon ay baka narinig na siya ni Bogart. Hindi niya naramdamang lumabas doon ang lalaki. Dahil sa kagustuhan niyang matunton si Felix ay nawawala ang konsentrasyon niya sa pagpapanggap. Alam ko kung nasaan ka, Tootsie. Alam ko ring alam mo kung nasaan si Felix. Magsabi ka na at hindi ka magsisisi, sabi ni McCoy. Hindi ko nga alam. Si Papa McCoy talaga. Makinig ka. Babayaran ko ang impormasyong ibibigay mo. Magkano ang gusto mo? 20 mil. Mapera ka na. Ano ng racket mo? Huwag mo nang alamin. Magkita tayo bukas ng 10:00 ng umaga sa Oriental Palace sa Ortigas. Kapag hindi ka dumating, alam mo na ang mangyayari siyo. Hindi ako nagbibiro. Sige, pupuntahan kita. Paano ka ba nakalaya? Parang may kumalusko sa kaliwa niya. Nang silipin niya ay wala siyang nakita. Hindi na niya sinagot ang tanong ni Tootsie. Pinindot na niya ang end call button. Magkikita rin tayo, Felix. Ibinulsa niya ang cellphone at nagtungo sa kwarto ni Diyosa. Pagbukas niya ng pinto ay ang malamlam na liwanag na lang ng lampshade ang nagbibigay ng liwanag sa silid. Tulog na si Diyosa. Nasa ilalim ito ng makapal na kumot. Pero bigla itong kumilos at tumihaya. Natanggal ang kumot nito at tumambad sa kanya ang ayos nito. Sus Mariosep. Napaantanda at napalunok si McCoy. Manipis at maiksi ang pantulog ni Diyosa, kaya kitang-kita niya ang magandang hubog ng katawan at pulang bikini nito. Napakakinis ng balat nito. Bumilis ang tibok ng puso niya. Kusang humakbang ang mga paa niya palapit sa kama. Gusto niyang hawakan ang dalaga. Nakatagilid at natatakpan ng buhok ang mukha ni Diyosa. Kumilos ang dalaga paharap sa kanya, kaya nalantad sa kanya ang mukha nito. Naaliw siya nang makitang nakamakeup ito. Napakapula ng mga pisngi at mga labi nito. Napaatras siya pero nilapitan uli niya ang dalaga. Kinuha niya ang dulo ng kumot at kinumutan ito ng maayos. Iniwasan na lang niyang mapatingin sa dibdib nito at sa makurbang balakang at baywang nito. Pagkatapos ay pumasok na siya sa banyo. Bumalikwa si Diyosa. Bakit hindi siya tinabihan ni McCoy? Bagkus ay kinumutan pa siya. Ano ba, McCoy? Bakla ka ba? Naiinis na pinagpapalo niya ang kama at unan. Eksaktong lumabas ng banyo si McCoy. Napahinto siya at napatitig sa binata. Wala na itong damit pang itaas. Mukhang bagong hilamos ito dahil basa ang mukha. Akala ko, tulog ka na, ngingiti-ngiting tanong nito. Sa halip na sumagot ay nagtalukbong siya ng kumot. Inaakit mo ba ako kanina, ha? Nagtulog-tulugan ka pa dyan. Ano ka, si Sleeping Beauty? Tahimik na nanggigil siya sa inis. Inalok si Diyosa ng nanay niya ng mga mamahaling bra. Pero hindi niya maintindihan ang sinasabi nito dahil balisa siya. Naririnig kasi niya ang pagdadabog ni Celeste mula sa itaas ng bahay. Hindi ako nakakuha ng bagong brochure at price list kaya lumapa ang presyong nandito. Nag-increase na raw ng 10% ang presyo, anang nanay niya. Nakatingin si Diyosa sa itaas ng hagdan. Kinakalampag na ni Celeste ang pinto ng kwarto ni Wally. Napangiwi siya. Si Wally at hindi si Nen ang pinagbibintangan nitong kumuha ng relo. Kayong order mong 3 bra at 3 bikini, bal for 7 lahat. Bigyan mo na ako ng 5,000 para pamasahe ko na lang yung sukli. Kukunin ko na ang order mo para magamit mo na.
Napatingin siya sa nanay niya. Parang natauhan siya sa presyong sinabi nito. 5,000. Hindi ka ba nakikinig? Mamahalin talaga ang Triumph. Sobrang tibay naman kaya matagal mong mapapakinabangan. Akin na ang pera at aalis na ako para makabalik ako ng maaga. Oo po. Tumayo na si Diyosa mula sa sofa. Napatda siya dahil may kumalampag at kumalabog uli sa itaas ng bahay. Nay, nag-aaway sila. Celeste. Wally. Tumigil nga kayo. Hindi na kayo nahiya sa Kuya Henry nyo na nagpapahinga riyan, sigaw ng nanay niya. Magigising yata maski bangkay sa lakas ng sigaw nito. Pero parang walang narinig ang mga kapatid niya. Panay pa rin ang pagsisigawan. Umulan ng mura at mga salitang gaya ng kiadik, immoral, magnanakaw at demonyo. Napatili si Diyosa nang gumulong sa hagdan si Celeste. Huminto ito sa gitna, tumayo at saka tumakbo pababa ng hagdan. Parang hindi sila nakita nito. Dumiretso ito sa kusina. Bogart, sigaw ng nanay niya. Nasaan na naman ba ang lintik niyon? Parang lumabas po siya kanina. Hindi ko alam kung bumalik na. Bumalik si Celeste. May dala itong kutsilyo at humahangos na umakyat sa hagdan. Pinigilan ito ng nanay nila pero parang wala itong narinig. Tutuluyan na kita, adik ka. Nanginig ang buong katawan ni Diyosa. Nanariwa sa alaala niya ang anyo ni Manang Lita noon habang nakabulagta at duguan. Ano na naman yon, Zenaida? Pabulyaw na tanong ni Uncle Bogart. Hindi na niya napansin kung saan ito nanggaling. Ang alam niya ay kasunod nito si Nen na abala sa pagsusuklay ng buhok. Tinalakan ng nanay niya si Uncle Bogart. Kanina pa nagkakagulo rito, ngayon ka lang nagpakita. Saan ka nanggaling? Tiningnan ng nanay niya ng matalim si Nen. Mga putang ina kayo. Natigilan ang nanay niya nang marinig nila ang sigaw ni McCoy. Takbo, Wally. Takbo. Hindi nagtagal ay humahangos na bumaba ng hagdan si Wally. Dere-deretsong lumabas ito ng bahay. Nagsisigaw si Celeste sa itaas ng bahay, minumura si McCoy at sinabihang huwag makialam. Sumugod sa itaas ng bahay ang nanay at Uncle Bogart niya. Umupo sa sofa si Nen. Panay pa rin ang pagsusuklay nito. Bakit ba sila nag-aaway? Hindi makasagot si Diyosa. Kasalanan niya ang lahat. Pati tuloy si McCoy ay nalagay sa alanganin. Hindi siya makakilos sa kinatatayuan. Natakot siyang makita kung ano ang nangyari kay McCoy. Baka duguan ito dahil sinaksak ni Celeste. Nang pagapang na bumaba si McCoy ng hagdan at nakita niyang may dugo ang mga kamay nito ay nanlamig siya at unti-unting dumilim ang kanyang paligid. Ang huling narinig niya ay ang malakas na sigaw ni Nen. Sir Henry! Napabalikwa si Diyosa at napatitig sa mukha ni McCoy na nakatunghay sa kanya. McCoy, paanas na sabi niya. Nang matiyak niyang buhay ang binata ay hindi niya napigilan ang sariling yakapin ito. McCoy! Buhay ka, McCoy! Kumalas ito sa kanya. Baka marinig ka nila at magduda sila. Kanina pa ako nagtatagalog. Ano nang pakiramdam mo? Inabot nito ang isang basong tubig sa mesitang katabi ng kama at ibinigay iyon sa kanya. Uminom ka muna. Napatingin si Diyosa sa kamay ng binata na may taling panyo. May sugat ka? Nagkamali ako ng hawak sa kutsilyo. Ang bangis ng kapatid mo. Ano ba nang ikinagalit noon? Naumid siya. Hinaplos ni McCoy ang buhok niya at saka ito tumayo mula sa silya. Sige, magpahinga ka na muna rito. May kakausapin lang akong kakilala. Huwag mo akong iwan. Dito ka muna. Hindi naman ako magtatagal. Saglit lang ako, promise. Nakangiti ito pero nahalata niyang nakatuon sa ibang bagay ang isip. Alam din niyang hindi niya ito mapipigilan. At kahit magpilit siyang sumama ay hindi siya isasama nito. Bilisan mo, ha? Yumuko si McCoy at hinagkan siya sa noo. Huwag ka na munang lumabas. Mainit pa ang ulo ni Celeste. Baka ikaw naman ang mapagbalingan niya ng galit. Kinuha nito ang backpack at saka lumabas ng silid. Dinama ni Diyosa ang kanyang noo at napangiti siya. Parang puputok ang dibdib niya sa kasiyahan. Bumaba siya ng kama para silipin si McCoy sa bintana. Hinawi niya ang kurtina at binuksan ang bintana.
Inihanda na niya ang sarili para sa pagtawag dito. Ipa-flying kiss niya ito. Pero hindi na niya nagawa iyon dahil kitang-kita niyang kasunod nito si Nen. Sumakay ang mga ito sa sasakyan niya. Kaya pala ayaw siyang isama ni McCoy at parang malayo ang iniisip nito ay dahil kasama nitong aalis si Nen. Hindi nga naman nito sasabihin iyon. Ang halik nito sa kanyang noo, halik pala ni Judas. Nakisabay kay McCoy si Nen hanggang sa pinakamalapit na supermarket. Pero duda siya na iyon lang ang pakay ng babae sa kanya. Parang may iba pa itong iniisip. Nainis siya. Malalate siya sa usapan nila ni Tucci. Baka umalis si Tucci nang hindi sila nagkakausap. What is it? Paasik na tanong niya kay Nen. Huwag ka nang mag-Ingles. Alam ko namang magaling kang magtagalog, kaswal na sabi ni Nen. Inilabas nito mula sa malaking wallet ang name-plate niya sa hotel. Nakita ko ito sa bulsa ng pantalon mo noong maglaba ako, Macario Paras, tila ng uyam na sabi nito. Madali namang i-confirm sa hotel kung ikaw nga ito. May picture ka kaya sa website nila. Nagulantang si McCoy. Hindi siya makapagsalita. Gusto niyang malaman kung hanggang saan na ang nalalaman nito bago siya umaksyon. Narinig kita kagabi. May kausap ka sa cellphone. Ang bilis-bilis mong magtagalog. Laglag ang mga balikat niya. Batid niyang hindi na siya makakalusot kay Nen. Malamang sa hindi ay iba-blackmail siya nito. Ano nang gusto mo? Hindi ako ang may gusto, si Celeste. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. Mas malaking problema kung alam na rin ni Celeste ang tungkol sa pagpapanggap niya. Kung hindi mo raw gagawin ang gusto niya, ipapapulis ka nila. Napasulyap siya rito. Pulis? Ano ang ikakaso nila, Skin? Nanloloko ka. Niloloko mo sina Celeste. Bahagyang nakahinga ng maluwag si McCoy sa sinabi ni Nen. Hindi nito nasagot ng diretso ang tanong niya, kaya natitiyak niyang wala pang ibang alam si Celeste, at ang mga magulang nito tungkol sa kanya maliban sa pangalan niya. Pero kahit kampihan pa siya ni Diyosa, kapag pumunta sa mga pulis si Celeste, mahahalukay ang records niya at magkakaroon ng basehan ang sumbong na manloloko siya. Patay kang bata ka. Ano nang gusto niyang gawin ko? Mag-empack ka na mamaya at sabay tayong aalis. Hayaan mong isipin ni Diyosa na nagtanan tayo. Ha, gulat na sabi niya. Hindi ka na raw magpapakita kay Diyosa kahit kailan. Kinabahan siya. Ano nang balak nila kay Diyosa? Umiti lamang ito bilang sagot. Pagkatapos magmukmok at umiyak ng umiyak ni Diyosa ng ilang oras sa silid niya, ay naisipan niyang lumabas at abangan si McCoy sa gate. Sa isang tipak ng pandekораsyong bato siya umupo, katabi ng naghihingalo ng halaman na hindi dinidilig ni Nen. 2 oras na yatang nakaupo roon si Diyosa, pero wala pa rin siyang balak na pumasok sa bahay, kumain o uminom man lang ng tubig. Desidido siyang abangan ang pag-uwi ni na McCoy at Nen. Makakatikim sa kanya ang 2 ulupong na iyon. Parang dinudurog ang puso niya kapag naiisip na naglalambingan ang mga ito. Buwisit talaga. Mariing hinimas niya ang mga dahon. Hello! Nagtaas siya ng mukha. Si Gino ang nakita niya. Gaya ng dati ay nakabisikleta uli ito. Umibis ng bisikleta ang lalaki at inihiga iyon sa bangketa, saka umupo roon. Ang lalim yata ng iniisip mo. Kumusta ka na? Dito ka nga. Itinuro nito ang katabing espasyo. Lumipat siya roon. Malungkot ka. Tiningnan niya si Gino. Dahil sa tanong nito ay lalo siyang nalungkot. Inakbayan siya nito. Kaya miyan. Lahat naman tayo may problema. Parang hindi ko kaya ang problema ko. Ang sakit-sakit. Isipin mo na lang na kaibigan mo ako. Kaya mo naman siguro yun. Bahagyang lumuwag ang dibdib ni Diyosa dahil sa paglalambing nito. Tumango siya. Good, good. From now on, magkaibigan na tayo. Halika, pasyal-pasyal tayo. Hinawakan nito ang isang kamay niya. Ha! Tsura mo lang, McCoy. Kung kaya mong magtaksil, kaya ko rin. Mas malapad yata ang kaha ni Gino kaysa siyo. Matanong ko pala, ano ang work mo? Tanong ni Gino. Naglalakad na sila at akay-akay nito ang bisikleta. Ha? Oh, wala. Dito lang ako sa bahay, sagot niya.
Ang sabi mo, nabili mo yung bahay mo. Paano mo yun nabili kung wala kang work? Ano kasi? May boyfriend ako na English. Siya ang bumili ng bahay ko. May boyfriend ka? Tumango si Diyosa. Ang kaso, inakit siya ng katulong namin. Marami yatang pera ang boyfriend mo, aakitin nga siya. Foreigner be? Pero Pilipino ang nanay niya. Duke ang tatay niya. Duke? Sa England lang may mga ganoon Taga roon siya. Si Henry. Marami nga siyang pera. Tumango-tango si Gino. Ang ibig sabihin, siya ang nagsusustento siya at sa pamilya mo. Sagot niya. Problemang yung katulong niyo kung ganoon. Gusto mong tulungan kita? Pag-usapan natin bukas kung okay lang siya. Napatitig siya kay Gino. Tutulungan mo ako. Ang bait mo talaga. Magkaibigan na tayo, di ba? Ang magkaibigan nagtutulungan sa mga problema nila. Kung ako ang magkaproblema, hindi mo ba ako tutulungan? Tutulungan, syempre. Hanggang tainga ang pagkakangisi ni Gino. Ginaya niya ito kaya nagngisihan sila. Pero unti-unting naglaho ang ngiti niya nang mamataang parating ang sasakyan niya. Lulan yon sina McCoy at Nin. Base sa anyo ng dalawa, sa tingin niya ay may unawaan na ang mga ito. Otomatikong kumapit si Diyosa sa braso ni Gino at kumending sa paglalakad. Nagkunwari siyang masaya at walang napansin. Tingnan mo ang asal sa loob-loob ni McCoy. Gusto niyang kausapin o senyasan man lang si Diyosa na may problema sila. Pero sa halip na umuwi ito dahil nakita sila ni Nen, nilagpasan pa sila at kumending. Ano ang nakita ni Diyosa sa lalaking kasama na mukhang cowboy? Halata namang inuuto lang ito ng lalaking iyon. Ang ikinagagalit niya ng husto ay parang walang nakita si Diyosa. Hindi man lang sila sinalubong. Paano niya babalaan ito? Ipinatapon ni Nen ang SD card niya bago sila bumalik sa bahay. Pagbaba nila ni Nen ng sasakyan ay sinalubong sila ni Celeste. Sinabihan siya nito na mag-empake. Nakabantay si Celeste at si Nen sa kanya habang ginagawa niya iyon. Pagbalik ni Diyosa mula sa pamamasyal nila ni Gino ay sinalubong siya ni Celeste sa gate. Seryoso ang mukha nito. Halika sa loob, Ate Diyosa. Mag-usap tayo. Binalingan niya si Gino at nagpaalam dito. Sige, Gino. Papasok na ako. Tumango ang binata. Nagkumustahan muna si Gino at si Celeste bago nagpaalam ang lalaki. Magkakilala pala ang dalawa. Doon na lang tayo sa kwarto mo mag-usap, sabi sa kanya ni Celeste. Napilitang tumango si Diyosa. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan. Magkasabay na umakyat sila sa kanyang silid. Isinara agad ni Celeste ang pinto pagpasok nila. Hindi na babalik si Henry o si Macario Paras. Nagtanan na sila ni Nen. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Saan nanggaling ang pera mo? Nagulantang siya sa sinabi ng kapatid. Nanginig yata ang buong katawan niya. Nagtanan? Kauwi lang nila Ang tanong ko ang sagutin mo. Ang sabi mo, hindi ka mayaman dati. Yumaman ka lang dahil kay Henry. Pero walang Henry. Palabas niyo lang palyon ni Macario Paras. Niloko niyo kami. Bakit? Umiling-iling si Diyosa. Hindi nagtanan si McCoy. Babalik siya. Hindi na nga sabi, pasinghal na sabi nito. Naghisterya na siya. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Mahal ko si McCoy. Nyugyug siya nito sa mga balikat. Huminahon ka. Sapakin kita dyan Tumigil ka. Itinikom niya ang bibig pero kumawala pa rin doon ang iyak at tili. Hindi pwedeng sinin ang gusto ni McCoy. Kasalanan niya kung bakit nangyari iyon. Bakit ba kasi siya sumamang mamasyal kay Gino? Napigilan sana niya ang pagtatanan ng dalawa. Kaya pala hindi man lang siya binati ni McCoy. Hindi niya kayang tanggapin iyon. Isinalya siya ni Celeste sa kama. Kung gusto mong makita uli si McCoy, sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit ka may pera? Bakit mo kami niloko? Bumalikwas siya sa kama at sinunggaban ang cellphone niya sa tokador. Tatawagan niya si McCoy. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya habang nagdadial, hindi na makontak ang number ni McCoy. Out of reach daw.
Ano? Tanong ni Celeste. Napamaang siya rito. Hindi ko makontak si McCoy. Kung gusto mo nga siyang mahanap, tutulungan kita. Pero magsabi ka muna ng totoo. Magkapatid tayo. Dapat magkakampi tayo. Hindi dapat tayo naglilihim sa isa't isa, hindi ba, ate? Napatitig siya sa kapatid. Nang mga sumunod na sandali ay namalayan na lang niyang nagtatapat dito. Bumalikwas ng higa si Diyosa. Basang-basa siya ng pawis pero nanlalamig siya. Hindi niya alam kung galing siya sa pagtulog o gising na siya kanina pa. Ang alam lang niya ay may mga magnanakaw sa bahay niya. Naramdaman niya ang yabag ng mga ito mula sa iba't ibang bahagi ng bahay. Papatayin silang lahat ng mga ito. Hindi siya papayag na mangyari iyon. Kailangan niyang mag-isip para malipol ang mga ito. Bumaba siya ng kama at patihad na lumakad patungo sa tokador. Nanginginig ang buong katawan na kinuha niya ang cellphone. Tumawag siya sa guardhouse ng village at sa pinakamalapit na presinto. Mabuti na lang, tiniyak ni Ate Ching na nasa cellphone niya ang lahat ng numerong iyon bago ito umalis. Nang maisip niya si Ate Ching ay bigla niya itong na-miss. Napahikbi siya. Simula na naman iyon para maisip niya ang mga masakit na pangyayari sa buhay niya. Hindi talaga siya mahal ni McCoy. Ipinakita sa kanya ni Celeste ang larawan nito at ni Nen. Magkayakap at halatang masaya ang dalawa. Napahagulhol na siya. Hello, anang gwardya. Ipinilig ni Diyosa ang ulo. Humikbi siya at saka pabulong na nagsalita. Nandito na sila. Nasa loob sila ng bahay. Papatayin nila kami. Ano nang sinasabi mo, Miss Tanyag? Si Miss Diyosa ba ito? Number niyo ang nasa caller ID. Hindi niya ito pinakinggan. Mga magnanakaw. Marami sila. Meron sa bubong. Tulungan niyo kami para niyo ng awa. Nasaan po kayo? Dito sa kwarto ko. Nasa labas sila. Marami sila. Naririnig ko sila. Huwag po kayong lalabas ng kwarto. Baka po armado sila. Darating na po kami. I-alerto na rin namin ang mga pulis. Tinawagan din ni Diyosa ang istasyon ng pulis at inulit ang sumbong niya. Sa pagkakataong iyon ay sumigaw na siya. Nandito na sila. Papatayin kami. Bilisan niyo. Marami sila. Ganoon na lang ang kaba ni McCoy nang makita ang dalawang mobile patrol at mga security guard na sumugod sa bahay ni Diyosa. Pumasok agad sa isip niya na may nangyari sa dalaga. Alam niya kung gaano kabayolente sina Celeste at Wally. Baka napag-initan uli ng mga ito si Diyosa. Ipinatapon ni Nen ang ace card niya, sa utos din daw ni Celeste, para siguradong hindi niya makokontak si Diyosa. Sa kamalasan, gaya ng karamihan, wala siyang ibang listahan ng mga numero sa ticket card niya. Umatras si McCoy mula sa pinagkukublihang halaman nang makita niyang bumaba ng mobile ang mga pulis. Hindi siya pwedeng makita roon ng kahit sino dahil tiyak na pag-iisipan siya ng masama. Bawal na siyang magpakita sa village. Nalaman lang niya iyon noong nagdaang linggo. Pupuntahan at kakausapin sana niya si Diyosa pero hinarang siya ng mga gwardya. Ipinagbawal daw ng pamilya Tanyag na papasukin siya sa village. Noong una ay gusto na niyang sumuko, lalo na at may inaasikaso rin siyang mga personal na bagay. Pero nanaig ang pag-aalala niya sa kalagayan ni Diyosa. Sa pagpapanggap niya bilang Henry, nasaksihan niya kung paano tratuhin ang dalaga ng pamilya nito. Nakita rin niya ang tunay na kulay ng mga iyon. Siya lang ang kaibigan ni Diyosa. Walang ibang magmamalasakit dito kaya delikado man, at kung mahuhuli siya ay sa kalaboso na naman ang bagsak niya, ay pumuslit pa rin siya sa village. Sa Phase 3 siya pumasok. Kaunti pa lang ang mga residente roon dahil ginagawa pa ang mga bahay. Nagpatubo siya ng kaunting balbas at bigote at saka ginaya ang porma ng mga karpintero doon. Nakalusot siya sa gwardya. Hinintay muna niyang dumilim bago palihim na nagtungo sa bahay ni Diyosa. Iniisip pa ni McCoy kung paano akyatin ang bakod nang marinig niya ang sirena ng mga pulis. Nasa kaliwa siya ng katapat na bahay ni Diyosa, nakatago sa punong bahagi ng landscaping ng may-ari. Bumukas ang gate ni na Diyosa. Mula roon ay lumabas sina Celeste at Bogart. Kinausap ng mga ito ang mga pulis. Napakamot si Bogart pero mukhang panay ang paliwanag ni Celeste. Hindi nagtagal ay nakipagkamay si Celeste sa mga pulis.
Sumakay na uli sa mobile patrol ang mga pulis. Pasensya na po, malakas na pahabol ni Celeste. Biglang lumabas si Diyosa. Nagimbal si McCoy sa hitsura nito. Magulo ang buhok at malaki ang inihulog ng katawan nito. Payat na nga noon ay lalo pa itong nangayayat ngayon. Nang tamaan ng liwanag ang mukha ni Diyosa, nakita niyang nangingitim ang ilalim ng mga mata nito. Naghisterya ang dalaga. Alam ko. Nandito sila. Narinig ko sila. Papatayin nila tayo. Papatayin nila ako. Pabalikin niyo ang mga pulis. Hindi ako nagsisinungaling. Hinawakan at tila inalo ito ni na Celeste at Bogart. Sumilip din sa gate sina Zenaida at Wally. Ipinasa ni Celeste si Diyosa sa nanay nito. Nagwala si Diyosa kaya kinalagkad ito ng ina papasok sa loob ng bahay. Sumunod si Bogart. Naiwan sina Celeste at Wally sa tabi ng gate. Kitang-kita niyang nag-high five ang magkapatid. Parang tumawa si Wally. Sumenyas naman ng TFV si Celeste. Ilang sandali pa ay pumasok na rin sa gate ang magkapatid. Inilabas ni McCoy ang bagong cellphone niya at tumawag sa guardhouse na nakita niyang nakastencil sa gamit na service strike ng mga ito. Huwag sanang kapusin ang load niya. Nagkunwari siyang residente roon. Pupusta siyang hindi lang siya ang tatawag at magtatanong ng ganoon sa mga gwardiya ng village. Boss, ano nang gulo kanina sa tapat namin? Bakit may mga pulis? False alarm, sir. Pasensya na po kung medyo nabulabog kayo. Tumawag po kasi ng security si Miss Tanyad. May mga magnanakaw raw sa kanila. Wala naman pala. Bakit siya tatawag kung wala? Na-check bang mabuti ang premises? Baka nakatakbo lang ang mga magnanakaw. Naku, hindi ho, sir. Mukhang. Ano kasi? Lasing yata si Miss Tanyad. Kinumpirma ng mga kasama niya na wala naman silang nararamdamang kaduda-duda. Sure daw sila dahil nagkukwentuhan pa sila. Hindi nila alam na tumawag ng pulis si Miss Tanyad. Lasing? Para po kasing may sira si Miss Tanyad. Noong isang araw, tumawag na rin siya rito. May malaking aso raw na nakawala sa village pero wala naman. Huwag ho kayong mag-alala, sir. Ako na ho ang sisiguro sa inyo na walang gumagalang magnanakaw rito. CJ. Pero mag-ikot-ikot din uli kayo, ha? Oho, sir. Salamat. Tumalilis na si McCoy bago pa magronda ang mga gwardya. Hindi siya makapaniwalang naglalasing at napapraning si Diyosa. Ano ang nangyari dito? Dahil ba dinamdam nito ng husto ang pagtatanan di umano nila ni Nen? Kung iyon nga ang dahilan ay kailangan na nilang magkausap. Iniabot ni Celeste kay Diyosa ang isang Tetra Pak juice at 2 pildoras. Ang mabuti pa, inumin mo na itong gamot sa sakit ng ulo, sabi nito. Nagugutom ako, daing ni Diyosa. Mamaya ka na kumain. Hindi pwedeng isabay sa pagkain ang pag-inom mo ng gamot. Kapag bumuti na ang pakiramdam mo, kung gusto mo, sasamahan kita sa mga pulis para sabihin mo sa kanila ng maayos ang nakita mo kagabi. Hindi ko naman nakita, narinig ko lang at naramdaman. Marami sila. Pero hindi na siya sigurado kung totoo o panaginip lang ang sinasabi niya. Hindi na siya sigurado sa maraming bagay. Hindi na niya matiyak kung kailan siya huling kumain. Parang lagi siyang tulog at minsan, kahit gising siya, para pa ring tulog ang pakiramdam niya. Parang kumikilos siya nang nakahiwalay ang kanyang katawan sa isip. Minsan, ayaw na niyang mag-isip dahil ang dami niyang naiisip at parang ayaw niyang tumigil sa pagkilos at mabilis na mabilis ang pintig ng puso niya. Bagay na nagbibigay sa kanya ng sobrang takot. Para kasing mamamatay na ang pakiramdam niya. Ganoon na rin yon. Kailangan magbigay ka ng statement sa mga pulis. Kasi nagpapabaya sila. Dahil kamo sa ingay ng sirena nila kagabi, nabulabog ang mga magnanakaw niyon kaya nagtakbuhan. Naniniwala ka, Skin? Patsyong mga pulis, naniniwala siya. Hinihintay nila ang statement mo kaya uminom ka na muna ng gamot. Isinubo ni Celeste sa kanya ang 2 tableta. Dadalhan kita ng pagkain mamaya. Ayusin mo na ang sarili mo, sasamahan kita sa presinto. Salamat ha. Pasensya na kayo. Hindi ko kasi maintindihan ang pakiramdam ko. May sakit na yata ako. Depressed ka lang dahil kay McCoy. Lilipas din yan.
Hayaan mo na sila ni Nen, maligaya na sila. Nag-text na kagabi si Nen, masama raw ang pakiramdam niya. Baka raw buntis siya kaya nagsusuka. Excited na raw na maging tatay si McCoy. Bumuntong hininga si Celeste. Akalain yon magkakaanak na sila. Masaya na sila kaya hayaan mo na sila. Move on, D. Natutop ni Diyosa ang bibig at impit na umiyak. Tama niyan. Pero hindi niya magawang pigilin ang mga luha. Hindi na talaga siya babalikan ni McCoy. Magkakaanak na ito at si Nen. Ano ba? Baka mamaya, maisipan mong magpatiwakal dyan. Tiningnan niya ang kapatid. Gusto ko nang mamatay. Hay, naku, yung ganyan, hindi sinasabi, ginagawa na lang. Pagkasabi nito nyon ay lumabas na ng silid niya. Humiga at namaluktot si Diyosa sa kama. Ayaw niyang maligo. Ayaw na rin niyang kumain. Kahit masakit ang sikmura niya ay hindi niya gustong malapatan ng pagkain ang bibig niya. Gusto na niyang mamatay para magsisi si McCoy. Mumultuhin niya ito. Hindi niya patatahimikin dahil ipinagpalit siya kay Nen. Hindi na kita bati, McCoy, umiiyak na sabi niya. Suminghot siya para mabawasan ang bara sa ilong niya. Hindi ko ibibigay ang pera mo. Ang sama mo, McCoy. Ang sama-sama mo. Dahil sa kakaiyak ay hindi agad niya narinig na tumunog ang kanyang cellphone. Nang rumehistro iyon sa pandinig niya ay wala siyang ganang sagutin. Makulit lang ang tumatawag kaya napilitan siyang hagilapin ang cellphone sa sahig. Lo, sagot niya. Diyosa, makinig ka. Natigagal si Diyosa. Nananaginip ba uli siya kaya naririnig niya ang boses ni McCoy? Ayoko na. Ayoko na. Sumigaw siya. Diyosa. Napapaano ka? Si McCoy ito, makinig ka sa sasabihin ko. Hindi ako naniniwala. Niloloko mo ako. Nananaginip lang ako. Magkita tayo ngayong 4:00 sa Ted Fairview, doon sa kinainan natin noon. Natatandaan mo. Importante ang sasabihin ko sa iyo. Huwag mong sasabihin maski kanino na magkikita tayo. Naiintindihan mo ba, Diyosa? Hindi. Ayoko na. Nanggigigil sa inis at desperasyon na pinindot niya ang end call button sa cellphone. Pagkatapos ay namaluktot uli siya sa kama. Naalala ni McCoy na nakalista sa planner ni Atty. Gervasio ang numero ni Ching. Pinuntahan niya ang abogado at itinanong ang numero ng kaibigan ni Diyosa. Tinawagan uli niya si Ching at kinuha rito ang numero ni Diyosa. Sinabi na rin niya kay Ching ang mga pangamba. Nang tawagan niya si Diyosa at nagsisigaw sa kabilang linya ng cellphone, tinawagan uli niya si Ching at pinakiusapan na tawagan nito si Diyosa. Baka galit lang talaga sa kanya si Diyosa dahil sa maling akala nito. Nakausap mo ba? Pasigaw na tanong ni McCoy. Hindi nga, Ayaw niyang sumagot. Tinawagan ko rin sa landline, tulog daw sabi noong sumagot. Si Celestia Chun. Hindi mahilig matulog sa araw si Diyosa. Baka nga kung ano na ang nangyayari sa kanya. Hindi mo ba talaga siya pwedeng puntahan? Ilang beses na ring tumawag si McCoy sa landline ni Diyosa. Iniiba-iba niya ang boses pero iisa ang sinabi ng nakasagot sa kanya, tulog si Diyosa. Napabuntong hininga siya. Bawal ako sa village, Kapag ipinapulis nila ako, mas mahihirapan akong malaman ang nangyayari sa kanya. Luluwas ako dyan, McCoy. Nag-aalala na rin ako. Ilang gabi ko na siyang napapanaginipan. Parang kapatid ko na rin siya at malaki ang utang na loob ko sa kanya. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Ikaw ang bahala, Ate Ching. Pero gagawa pa rin ako ng paraan para malaman ang nangyayari. Subukan mo ring tawagan uli siya. McCoy, huwag nating pabayaan si Diyosa. Tayo lang ang mga kaibigan niya. Ching. Gagawin ko lahat para kay Diyosa. Pagkatapos mag-usap ay lumabas ng mall si McCoy. Naglakad-lakad muna siya para makapag-isip ng mabuti. Sa kakaisip ay hindi niya napansin ang bunto ng putik at basura sa tabi ng kanal. Nalubog doon ang mga paa niya. Mabuti na lang at medyo natuyo na ng araw ang putik na galing sa estero. Gayunman ay kailangan pa rin niyang labhan ang mga sapatos. Ikiniskis niya ang mga paa sa gutter nang mapatitig siya sa bunto ng putik. Ayoko na. Pagod na ako.
Ayoko na. Napakurap-kurap si McCoy. Napadiretso siya ng tayo nang maalala ang nakita nila ni Samboy isang gabing magkasama sila. Iyong babaeng pinagtutulungan at isinubsob sa putik ng mga kaaway nito. Puno ng putik ang mukha ng babaeng iyon habang umiiyak at sumisigaw ng kagaya ng isinisigaw ni Diyosa kanina sa cellphone. Nanariwa din sa alaala niya ang anyo ni Diyosa nang masubsob ito sa chocolate fountain. Batid na niya ngayon kung bakit siya natigilan noon. Gumapang ang kilabot sa kanyang katawan sa realisasyon. Tama, ang babaeng isinubsob sa putik at si Diyosa na nasubsob sa tsokolate ay isa. Nanalo sa loto si Diyosa kaya yumaman. Parang tumigil sa pag-inog ang mundo. Binigyan niya ng tiket ng loto ang babaeng nasubsob sa putik. Kung ganoon ay, kailangan niyang makausap si Diyosa para masagot ang mga tanong niya. Naghanap siya ng payphone at tumawag sa bahay ni Diyosa. Iniba niya ang boses at hindi si Diyosa ang hinanap. Si Zenaida ang sumagot sa kabilang linya. Si Wally, tanong niya. Wally, malakas na tawag ni Zenaida. Hindi na nito itinanong kung sino siya. Nakaupo si Diyosa sa sofa at nakamasid kay Ate Ching at sa kanyang pamilya. Naririnig niya ang pinag-uusapan ng mga ito pero hindi siya interesado. Wala siyang nararamdaman maski ano. Nang dumating si Ate Ching ay natuwa siya. Niyakap niya ito at parang ayaw na niyang pakawalan. Pero hindi nagtagal ang ganoong pakiramdam. Pagkatapos lang nilang uminom ng juice na inihanda ng nanay niya ay nawala na uli ang sigla niya. Ayaw na niyang lumabas kasama si Ate Ching pero wala rin siyang interes na tumanggi. Mula nang magtanan si McCoy, nagkaganyan na si Diyosa, sabi ni Celeste. Hindi na rin siya nagkakakain pag sigunda ng nanay niya. Lagi siyang natutulog. Ang sabi ng isang kumare ko, senyales daw iyon ng depresyon. Napagkasunduan namin na kung magtatagal siyang ganito, ipapasuri na namin siya. Gawin niyo kung ano ang sa palagay niyo ay makabubuti kay Diyosa. Hinawakan ni Ate Ching ang isang kamay niya. Sa ngayon, isasama ko muna siyang mamasyal para maarawan siya. Baka sakaling sumigla siya ng kaunti. Mabuti nga't dumating ka, Ching, sabi ng nanay niya, sabay sulyap kay Celeste. Tutuloy na muna kami. Pinatayo na siya ni Ate Ching at saka inakay patungo sa pinto. Hinabol sila ni Celeste. Nasabi na pala sa amin ni Diyosa ang totoo at naiintindihan naman namin siya. Natigilan si Ate Ching. Humigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Iyon palang nakuha mong pera sa kanya, pag-usapan natin bago ka bumalik sa Samar. Tumango si Ate Ching. Lumabas na sila ng gate. Isinakay siya ni Ate Ching sa taxi na naghihintay sa kanila. Hindi mo man lang sinabi sa akin na ipinagtapat mo na pala sa kanila ang lahat, waring nagtatampong sabi nito. Hindi nagsalita si Diyosa. Nakatitig lang siya sa labas ng bintana. Ano ba ang nangyayari siya? Hindi pa rin siya umimik. Hindi ko rin alam. Alam mo ba kung saan tayo pupunta? Tiningnan niya ito. Gusto na niyang magsalita pero parang napakahirap niyong gawin. Gusto kang makausap ni McCoy kaya pupuntahan natin siya. Mag-usap kayo. Umiling-iling si Diyosa. Ayaw niyang makita si McCoy, ayaw niyang marinig ang boses nito dahil hindi siya mahal nito. Marami kang hindi nalalaman. Makinig ka sa mga sasabihin niya. Ayoko. Nagkamali ako, Diyosa. Sa kagustuhan kong magsimula ng bagong buhay, binaliwala ko ang mga naramdaman mo nang kunin mo ang pamilya mo. Naging makasarili ako. Pinaniwala ko ang sarili ko na magiging masaya ka na. Patawarin mo ako kung iniwan kita. Pero maniwala ka, hindi ito ang ginusto ko para siyo. Hindi ito ang nasa isip ko noong ipahanap natin ang pamilya mo. Hindi ko pa rin alam kung anyong pamilya na sinasabi mo, Ate Ching, sabi ni Diyosa. Pakiramdam niya ay ibang Diyosa ang nagsalita. Iyong Diyosa na ayaw na niyang kilalanin. Maraming problema ang Diyosa na iyon kaya palaging lumuluha. Napapagod na siyang umiyak. Pagpasok ni na Diyosa at Ate Ching sa isang silid sa hotel ay nabulagwan nila si McCoy. Agad siyang niyakap ng lalaki. Parang may kumurot sa damdamin niya pero kapag pinansin niya iyon ay mananaig sa kanya iyong Diyosa na gusto na niyang iwan. Kanina pa siya ganyan, sabi ni Ate Ching kay McCoy. Baka dahil doon sa juice na ininom niya kanina. Sinunod ko ang bilin mo. Hinayaan ko siyang makainom noon ng kaunti pero pasimple ko rin siyang inawat.
Ang sabi sa akin ni Wally ay halo-halo ang mga ipinapainom nila kay Diyosa gaya ng Valium at ibang mga gamot sa depresyon. Wala silang pakialam kung magkasakit si Diyosa. Iniupo siya ni Ate Ching sa kama at hinagod ang kanyang buhok. Magkahalong tuwa at sakit ang nadama ni Diyosa sa ginawa nito. Huwag na natin siyang ibalik doon, Makoy. Madedemanda tayo ng kidnapping. Bumuntong hininga si Makoy. Hayaan muna nating makatulog si Diyosa. Baka mamaya, paggising niya ay pwede na siyang kausapin. Tinanggalan siya ni Makoy ng mga sapatos, inihiga sa kama at saka siya kinumutan. Gustong itanong ni Diyosa kay Makoy kung nasaan si Nen, pero wala siyang lakas para gawin iyon. Tahimik at nagpupuyos ang kalooban ni Makoy nang pagmasdan niya si Diyosa. Lumabas si Ate Ching para maghanap ng doktor na pwede nitong isama sa hotel para suriin ang kondisyon ni Diyosa. Napagkasunduan nila iyon dahil sa hindi normal na kilos ni Diyosa at sa sobrang pagkahulog ng katawan nito. Naalala ni Makoy ang naging pag-uusap nila ni Wally. Naisama niya ang lalaki sa bahay ng kaibigan niyang trooper na kinutsaba niya sa palabas niya. Sinet up nila ang isang silid doon para magmukhang kuta ng mga adik. Nagkalat sila ng mga aluminum foils, lighter at water pipes. Isipin mo, Wally, Ginayman. Kung didikit ka sa akin, hindi ka na mahihirapang umiskor. Pinaglaruan ni Makoy sa daliri ang maliit na plastik na naglalaman ng dinikdik na tawas at kaunting gawgaw. Ginaya niya ang kilos at pananalita ni Felix kapag inuutos siya. Isang text mo lang sa akin, may bato ka na. Bakit ka ba interesado kay Diyosa, tol? Tanong ni Wally. Mukhang nagdududa ito pero takot na ma-offend siya. Panay ang tingin nito sa maliit na plastik. May binabalak kayo kay Diyosa. Hindi niyo siya pinalalabas ng bahay at hindi niyo ipinapakausap sa akin sa telepono. Mahalaga sa akin si Diyosa. Wala siyang balak na magsinungaling kahit sa kagaya ni Wally pagdating sa damdamin niya para sa kapatid nito. Kung sasabihin mo sa akin ang lahat ng nangyayari, hindi lang magiging madali ang buhay mo, tol. Sisiguruhin ko rin na bibigyan ka ni Diyosa ng pera at pwede mo nang iwan ang pamilya mo. Magiging malaya ka na kay Celeste. Bad trip yun, eh. Nagkakasundo ba tayo? Ilang sandaling tinitigan siya ni Wally bago nito sinimulang ikanta ang lahat ng balak ni Celeste kay Diyosa. Ang gusto ni tatay ay nakawin ang lahat ng pera ni Diyosa at papirmahin si Diyosa sa isang kasulatan. Pero tumutol si Celeste. Dapat daw ay makuha namin sa legal na paraan ang kayamanan para walang maghabol. Pero takot si Celeste kay Ching. Tiyak daw na hindi mananahimik ang babaeng iyon kapag naubos ang pera ni Diyosa. Sa huli ay nakumbinsi kami ni Celeste na palabasing nababaliw si Diyosa. Gagawa kami ng peking kasulatan galing sa mga pulis at sa pamunuan ng homeowners tungkol sa pagwawala at pagiging praning ni Diyosa. Kapag daw napatunayan na may sayad si Diyosa at walang kakayahang magdesisyon ng tama ay saka magpa-file si Celeste o si nanay sa korte ng petition for guardianship. Sa ganoong paraan ay malaya na raw naming mapapakialaman ang pera ni Diyosa. Hindi na rin daw pwedeng maghabol si Ching dahil pwede nang palabasin ni Celeste na nang bigyan ni Diyosa ng pera si Ching, wala na sa hustong pag-iisip si Diyosa. Matatakot daw maghabol si Ching. Pagkatapos mapaamin ni Makoy si Wally ay pasimpleng sinenyasan niya ang kaibigan na nasa labas. Pumasok ang kaibigan niya sa silid at nagkunwaring nagpapanik. Darating na ang asawa at mga anak ko. Kailangan niya ng umiskierda, pagdadrama ng kaibigan niya. Pinabaunan niya si Wally ng 3 maliliit na supot na plastik. Gusto niyang humalakhak nang ma-imagine ito na sinisindihan ang dinikdik na tawas. Ano kaya ang lilitaw na hugis doon, duwende o kapre? Napangiti si Makoy sa pagkaaliw. Biglang kumilos si Diyosa sa higaan. Tumayo siya at nilapitan ito. Dahan-dahang dumilat ang dalaga. Namilog ang mga mata nito kapag Juan ay tinitigan siya. Hindi na blanko ang mukha nito. Umupo ito sa kama. Makoy. Nakahinga siya ng maluwag. Ang sarap ng tulog mo, ah. Hayop ka. Bigla siyang sinampal nito pagkatapos ay bumaba ito ng kama at pinaghahampas siya. Hayop ka. Ang sama mo. Sinangga niya ang mga kamay nito. Teka lang, magpapaliwanag ako. Itinanan mo si Nene, ang kapal ng mukha mo. Hindi ako nagtanan. Teka muna. Huminahon ka. Sinungaling. Walang hiya ka talaga.
Hindi nga, git ni McCoy. Makinig ka muna. Hindi pa rin ito nagpaawat. Ano nga nakita mo sa neneng yon? Mas maganda naman ako kaysa sa kanya. Natawa siya. Sige, tumawa ka pa. Taksil. Itinulak siya ni Diyosa, sumadsad siya sa armchair. Kinuha nito ang isang decorative bottle sa console table. Sinunggaban niya ang dalaga bago pa nito maipukpok ang botelya sa kanya. Pareho silang bumagsak sa kama. Dinaganan niya ito. Ako ang taksil. Baka ikaw. Hindi ako taksil. Bakit ka nakikipagmabutihan kay Gino? Natigilan ito. Kitang-kita ko kayo. Daig niyo pa ang mga bagong kasal. Hindi Pumiglas ito. Kung talagang hindi, patunayan mo. Kumurap-kurak si Diyosa at pagkatapos ay nanlaki ang mga mata. Patunayan? Ayoko, McCoy. Nahihiya ako. Hindi ako marunong. Nakakainis ka. Ang bastos mo. Napatitig siya rito bago muling tumawa. Hindi ka ba marunong makinig? Ayaw mong makinig sa sasabihin ko. Tila nalito ito. Namula ang buong mukha. Bastos ka, ang gusto ko lang ay makinig ka sa akin. Kasi naman. Kumilos ito sa ilalim niya. Aminado si McCoy na bilang lalaki ay gusto rin niya iyon. Naalala niya ang ayos ni Diyosa noong makita niya ito sa kama na nakasuot ng manipis na pantulog. Napalunok siya at bumilis ang pintig ng kanyang puso. Pero hindi iyon ang tamang oras para gawin nila iyon. Marami silang dapat pag-usapan. Umalis siya sa pagkakadagan sa dalaga. Hinawakan siya nito sa baywang parang ayaw siyang pakawalan. Diyosa. McCoy. Tila nakikiusap ang dalaga na iligtas niya ito. Ayokong mawala ka, McCoy. Mahal kita. Hindi ko alam kung anyon pero kung iyon ang tawag nila sa nararamdaman ko, siguro nga ay mahal na kita. Ibibigay ko siya lahat ng pera ko, wag mo lang akong iwan. Niyakap siya nito ng mahigpit. Sa akin din naman nanggaling ang pera mo, Unti-unting lumuwag ang pagkakayakap nito sa kanya. Kumalas siya rito at umupo sa gilid ng kama. Ikaw yung babaeng pinagbigyan ko ng tiket ko, hindi lang kita nakilala. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Diyosa? Inisip mo bang babawiin ko siya lahat ng pera? Umupo si Diyosa at sumandal sa headboard. Pag-amin nito. Natatakot ako na kapag nalaman mo, kunin mo lahat ng napanalunan ko at iiwan mo ako. Takot na akong bumalik sa pag-iisa, walang matatakbuhan, walang masisilungan. Patawarin mo ako, umiiyak na sabi nito. Kinuha ni McCoy ang mga kamay nito. Aaminin ko, naisip ko ring bawin yung ibinigay kong tiket, kaso, ibinigay ko na, Hindi ko kayang bawiin sa iyo ang lahat ng ito. Iyong tiket na nanalo, hindi na akin yon. Wala kang kasalanan, Diyosa. Ikinuwento na sa akin ni Ate Ching ang lahat ng mga nangyari. Hindi natin kagustuhan ang lahat. Alam ko na kung paano mo ako hinanap at kung paanong mas inuna mo akong pahalagahan kaysa sa pagkatao mo. Bakit mo itinanan si Nen? Hindi ko siya itinanan. Hindi ko nga alam kung nasaan na siya ngayon. Palabas lang yon ni Celeste. Makinig ka sa sasabihin ko. Sinabi niya rito ang mga nalaman niya kay Wally at kung ano ang naiisip niyang solusyon sa problema nito. Gusto kong sabihin mo sa akin ang totoo. Sa puso at isip mo, naniniwala ka pa bang magiging maayos ang mga bagay sa pagitan mo at ng pamilya mo? Tanong din ang isinagot ni Diyosa sa kanya. Mahal mo ba ako, McCoy, o naaawa ka lang sa akin? Ikaw lang ang pinagtitiwalaan ko. Ikaw lang ang kaibigan ko. Kaya syempre, mahal kita. Nahalata ni McCoy na hindi nito nagustuhan ang sagot niya. Ano ang mali sa sinabi niya? Kaibigan, wika nito. Eksakto namang may kumatok sa pinto. Binuksan niya iyon. Si Ching ang dumating. May kasama itong lalaki na ipinakilala sa kanila bilang si Carino. Agad kinuhanan ng doktor ng blood pressure si Diyosa, ineksamin ang mga mata, bibig at mga kuko ng dalaga. Lahat ng makakayang gawin ng doktor sa limitadong sitwasyon ay ginawa nito. Pagkatapos ay niresetahan nito si Diyosa ng gamot para daw sa namumuong ubo ni Diyosa at mga bitamina, lalo na ng B-complex at iron, kulang daw sa nutrisyon si Diyosa at medyo anemic na.
Nang ihatid ni Ate Ching ang doktor sa labas ay sinabi ni Diyosa na gusto na nitong umuwi. Teka, may sasabihin ka pa, maangas na tanong nito sa kanya. Hinawakan ni McCoy ang mukha ni Diyosa at walang sabi-sabing hinalikan ito sa mga labi. Gusto ko na maging magkaibigan tayo habang buhay. Kahit hanggang sa kabilang buhay. Naiintindihan mo ba ako? Pinahid ni Diyosa ang namumuong luha sa mga mata nito. Samahan mo ako sa abangan ng taxi. 3 weeks later, hindi pinansin ni Diyosa ang sekretarya ng Homeowners Association sa village nila, ang puno ng security, at isang doktor nang magpaalam ang mga ito sa kanya. Nanatili siyang nakasalampak ng upo sa tabi ng driveway, binibilang ang dahon sa pinitas na sanga ng isang halaman. Parang pinandirihan pa nga siya ng mga ito nang daanan siya. Isinara ng nanay niya ang gate. Pagkatapos ay lumapit sa kanya at umupo sa tabi niya. Makinig ka, Diyosa. Pumunta sila rito dahil nagrereklamo na ang mga kapitbahay natin. Naiskandalo raw sila kapag nagwawala ka sa gabi. Naaabala na raw ang trabaho ng mga gwardya dahil tawag ka ng tawag sa kanila. Pero naiintindihan ka raw nila. Ang kailangan lang ay magpatingin ka sa doktor. Sasamahan ka namin ni Celeste bukas. Nagsindi ang nanay niya ng isang stick ng sigarilyo. Ano nga uli ang ipinangalan niyo sa akin noon? Isa-isang pinitik ni Diyosa ang mga dahon. Gaya noong unang beses na tinanong niya ito tungkol doon, naghagilap uli ito ng sagot sa hangin. Ano? Jocelyn, di ba nasabi ko na siya? Gusto mo bang iyon ang gamitin na pangalan? Pinitik niya ang huling dahon at saka siya tumayo. Akala ko ba, Jennifer? Jennifer? Hindi Jocelyn ang sinabi ko. Baka nagkamali ka lang ng dinig. May kilala akong isang nanay. Nagpakaputa siya para buhayin ang mga anak niya, makahulugang sabi ni Diyosa. Ano ba ito? Sinusumbatan mo na naman ba ako, Diyosa? Bakit hindi ka nagputa para ibili ako ng gatas? Hindi ako ganoong klaseng babae. Marami namang pwedeng ibenta, hindi lang katawan. Pwedeng maruya, kamote, sa malamig. Papatol naman siguro ako sa sabaw ng sinaing, Nay. Kung wala talaga, maski tubig na lang, iinumin ko. Sa halip na manumbat ka, magpasalamat ka. Tatama ka ba sa loto kung hindi kita iniwan? Hindi mo man lang ako binigyan ng pangalan. Masama lang ang loob mo kay McCoy kaya ka nagkakaganyan. Hindi ka umasa na mabubuhay ako, hindi ba? Ang inaasahan mo noon, mamamatay na ako sa kahon ng sapatos sa loob ng plastic bag na iniwan mo sa istasyon ng bus. Tinalikuran niya ang ina at binuksan ang gate. Lalabas ka na naman? Manggugulo ka na naman? Hindi niya ito pinansin. Naglakad siya hanggang sa gate ng village. Tumakbo siya ng akmang pipigilan siya ng mga gwardya. Tiyak na tatawag uli ang mga ito sa kanilang bahay at ere-report na lumabas siya. Gabi na siya bumalik sa kanilang bahay. Gaya ng inaasahan niya, may nakahanda ng gatas si Celeste para sa kanya. Ipinaubos nito iyon sa kanya at saka siya nagpahinga. Magkasabay na pumasok sa silid ni Diyosa ang nanay niya at si Celeste. Kailangan mong pumunta sa ospital, Diyosa, sabi ng nanay niya. Ihahanda ni Celeste ang mga gagamitin mo. Siya na ang mag-impact ng mga gamit mo at baka mabigat pa ang katawan mo. Saang ospital? Ayoko sa ospital, sabi niya. Para din sa iyo ito, Diyosa. Ang sabi kasi ng doktor na tumingin siya, kailangan mong manatili roon ng ilang araw. Dadalawin ka naman namin doon. Bukas ng umaga, susunduin ka rito ng mga doktor, sabad ni Celeste. Ano nang sakit ko? Nang dalhin siya ng mga ito sa doktor ay pinagdrawing siya ng pinagdrawing, pinakitaan ng mga larawan at saka tinanong ng tinanong. Kinuhanan din siya ng dugo at pinaihi sa maliit na plastic cup. Depression daw. Kailangan mong maobserbahan sa ospital. Tutulungan ka nila roon na makarecover sa nararamdaman mo, sabi ng nanay niya. Ay de-detox at ika-counseling ka raw nila. Binuksan ni Celeste ang closet niya. Madali lang yon. Pagbalik mo rito, okay ka na. Matutulog na ako. Namaluktot siya sa kama. Ang gatas mo, inumin mo, paalala ni Celeste. Hindi niya ito pinansin. Bumangon si Diyosa ng 3:00 ng madaling araw. Kinuha niya ang isang basong gatas sa side table at itinapon ang laman yon sa banyo. Kinuha niya ang bag na itinago sa likod ng kabinet.
Lumabas siya ng silid at patyad na bumaba ng bahay. Tulog na tulog ang buong pamilya niya maliban na lang siguro kay Wally. Binuksan niya ang pinto sa kusina. Kung bababa si Wally at sisitahin siya, ay sasabihin niyang naglilinis siya. Hindi ito magtataka dahil gawain din ito na magbuting tingnan kung ano-ano sa mga alanganing oras kapag nakasyabu ito. Hinagip niya ang walis tambo at naglakad hanggang sa pader. Inihagis niya sa kabilan yon ang bag niya at saka siya umakyat sa hagdan na nauna na niyang inilabas. Walang nakapansin doon dahil wala sa pamilya niya ang nakakaisip na maglinis ng bakuran. Pagtapak ni Diyosa sa itaas ng pader ay lumundag siya pakabila. Kinuha niya ang kanyang bag at tumakbo patungo sa phase 3. Hindi mahigpit ang mga gwardiya roon kaya natitiyak niyang hindi siya tatanungin ng mga ito. Nakabisa na rin niya ang magiging ruta niya. Ginawa niya iyon sa mga pagkakataong nagwawala siya, nagpapagalagala sa buong village, at nag-iiwan ng mga basura sa tapat ng mga bahay. Hindi na tinag si McCoy sa kinatatayuan habang titig na titig sa taong pumaslang sa kanyang ama. Nakahiga ito sa sirang folding bed sa barong-barong ng kaibigan ni Tucci. Hindi lamang ang mga mata ni Felix ang madilaw, pati katawan. Napakapayat nito. Si Felix na rin ang nagsabi ng kumprontahin niya na pinaniwala nito ang kanyang ama na ito lamang ang itatrabaho kay Marinad. Pero ginamit lang pala nito ang tatay niya para malaman ang routine ng alahera at ng operasyon ng alahasan. Ang masakit pa, pinaniwala ni Felix ang tatay niya na may utang siya sa sindikato at kailangang bayaran iyon ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagsiserbisyo kay Felix. Kung paano siya ginago ni Felix, ganoon din ang ginawa nito sa kanyang tatay. Nang mabulilyaso ang lakad ng mga ito, ang tatay niya ang ginawa nitong scapegoat. Like father, like son, sabi nga ni Rudy. Patayin mo na ako, nagsusumamo at paos ang boses na sabi ni Felix. Umiling si McCoy. Kagaya ng tatay niya, hindi rin siya mamamatay tao. Ano pa nang hinihintay mo, bata? Malaya na ako, Felix. Patawarin mo na ang sarili mo. Pagkasabi niyon ay tinalikuran na niya ito. Sa dulo ng makitid na tulay na tabla at kawayan ng squatters, area na iyon ay natanaw niya ang papasikat na araw. Iniwan niyang buhay si Felix hindi dahil alam niyang hindi na rin magtatagal ang buhay nito, kundi dahil pinatawad na niya ito. Malaya na si McCoy sa galit. Wala na iyong puwang sa kanyang dibdib. Batid na niya iyon bago pa niya pinuntahan si Felix. Kung saan napunta ang galit niya ay hindi niya alam. Parang lagnat iyon na biglang gumaling. Hindi na niya maalala kung ano ang pakiramdam ng nasasaktan at nahihirapan. Malaya na rin siya sa takot. Iniabot ni Diyosa sa madre ang isang makapal na sobre. Maraming salamat, Hija. Patuloy kang pagpapalain ng Panginoon. Ang hiling ko lang, sister, ay turuan niyo ang mga bata kung paano magmahal at magtiwala. Iparamdam niyo sa kanila na tao sila. Na importante sila. Sana, paglaki nila ay marunong na silang magpahalaga sa kanilang sarili at buhay. Tumango ang madre. Iyan talaga ang hangarin namin dito. Nakakalungkot lang na sa pinanggalingan mismo nilang pamilya, hindi nila naramdaman ang kahalagahan ng buhay nila. Kahit po wala silang pangalan, pakisabi sa kanila na kilala sila ng Diyos. Nagpaalam na siya rito. Paglabas niya ng bahay ampunan ay nagpahatid siya sa naghihintay na taxi sa pier ng Batangas City. Humalo sa amoy ng hanging dagat ang isa pang amoy na pamilyar kay Diyosa. Lumingon siya at nakita niya si McCoy. Akala ko hindi kita makikita rito, sabi ni McCoy. Tinabihan siya nito sa railings ng ferryboat. Ginawa ko lahat ang sinabi mo kasi naiintindihan kita. Mahal mo ako bilang kaibigan. Ayaw mong mawalyon. Hindi ko natikman ang pagmamahal ng mga magulang at kapatid ko, pero ang pagmamahal ng isang kaibigan, iyon lang ang mayroon ako. Alam kong ganun ka rin kaya mahalaga sa iyo na hindi mawala ang pagiging magkaibigan natin. Bago ko naramdaman na mahal kita bilang isang babae, bago ko naramdaman na gusto kitang makasama sa buhay, mahal na kita bilang kaibigan, Diyosa. Hindi ko alam kung magiging mabuti akong asawa sa iyo. Ang alam ko lang, mabuti akong kaibigan kaya hindi ko maamin siyo at maski sa sarili ko noon na may iba pa akong nararamdaman para siyo. Niyakap siya ng binata. Humilig si Diyosa sa dibdib nito. Basta habang buhay, McCoy. Habang buhay. Nawala ng kulay ang mukha ni Celeste pagkatapos basahin sa kanya ng bank manager ang mga papeles na galing sa korte.
Nagkibit balikat ang bank manager. Wala nang account sa amin si Miss Tanyag. Nag-close yung current account niya siguro mga 1 month na. Sunod-sunod ang mga encashments, yung savings account naman niya, this week lang na-close. Walang dahilan para hindi namin siya payagang mag-withdraw dahil kanya naman ang perang iyon. Siguro ay inilipat niya sa ibang bangko ang pera niya. Siyempre, hindi na namin inaalam yung ibang accounts niya. Naka-record ang mga withdrawals niya. Kung gusto mong makit yung mga tseke. Hindi na narinig ni Celeste ang iba pang sinabi nito. Wala siyang maisip sabihin. Sunod siyang nagpunta sa ibang bangko na alam niyang pinaglalagakan ni Diyosa ng pera nito. Pero ganoon din ang sinabi sa kanya ng bank manager. Sabay na bumaba ng ferryboat sina Diyosa at Makoy. Magwi-withdraw lang ako tapos kakain tayo, sabi ng binata. Ang yabang mo porke marami kang pera, pabirong sabi ni Diyosa. Gusto ko ngang mamigay Padalhan ko kaya si Celeste? Tumawa si Diyosa. Saka na. Magbanat muna sila ng buto. At saka iniwan ko naman sa kanila ang bahay at lupa ko. Inakbayan siya ni Makoy. Tutulungan daw ako ni Rudy at Attorney Gervasio na i-invest yung ibang pera. Kapag nakasettle na tayo rito sa Mindoro, pwede na tayong umampon ng mga bata galing sa bahay ampunan. Dito natin sila palalakihin. Para maraming kalaro ang mga magiging anak natin. Napatingin siya kay Makoy. Hindi pa natin alam kung ano ang masayang pamilya, kaya sabay nating aalamin, Diyosa. Nakangiti at tatango-tango ito. Pero ngayon pa lang, alam ko na kung paano maging masaya. Dahil kilala tayo ng Diyos. Niyakap siya ni Makoy ng mahigpit. Wakas,